Magandang araw po. Ako po si Fatima Rufayda Tahil. Tatalakay ko po ang tema at diskusyon sa panitikang regional. Ang tema sa panitikang regional ay tumutukoy sa mga ideya, konsepto, mga isyu na tinatalakay sa akda na nagpapakita ng kultura, tradisyon at buhay ng mga tao sa isang partikular na rehiyon o lugar. Ang tema sa panitikang regional ito ay tumutukoy sa pinakapuso o pangunahing ideya ng isang akda na sumasalamin sa pamumuhay, kaugalian, paniniwala at kultura ng mga tao sa isang partikular na rehiyon o lugar sa Pilipinas. Ngayon, tatalakayin ko ang mga uri ng tema sa panitikang regional. Ang una, ang pagmamahal sa kalikasan ay tumutukoy sa pagpapahalaga sa mga likas na yaman at sa kahalaga ng pagpapanatili ng kalikasan. Ito ay nagpapakita ng matinding pagpapahalaga at pangangalaga sa kapaligiran at likas na yaman. Karaniwang isinasalaysay sa panitikang ang ugnayan ng tao sa kalikasan bilang isang mahalagang bahagi ng buhay at kultura. Nagbibigay din ito sa responsibilidad ng tao sa ingatan ang kalikasan upang mapanatili ang balanse ng buhay. Halimbawa nito ay sa mga epiko ng mga lumad o madalas na ikinukwento ng mga diwata ng kagubatan, nagpaparusa sa mga taong sumisira sa kalikasan. Sa kwentong alamat ng Bulkang Mayon ay tinatampok ang kagandahan ng kalikasan at kung paano ito inuugnay sa pag-iibig at sakripisyo. Pangalawa, ang pamilya at pamayanan. Ang pamilya at pamayanan ito ay tumutukoy sa mga relasyon at pag-uugali sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya at ng mga pamayanan. Ito ay tumutukoy sa pamilya at pamayanan ay nagpapakita ng kahalagaan ng matibay na ugnayan sa loob ng pamilya at sa komunidad. Ito ay pinapakita rin dito ang mga tradisyon, kultura at sama-samang pagtutulungan ng mga tao. Halimbawa nito ang kwento ni Lola Basyang. Makikita ang kwentong puno ng mga aral ukol sa pagmamahalan at pagkakaisa sa pamilya. Pangatlo, ang kabayanihan at kagitingan. Ang kabayanihan at kagitingan ay tumutukoy sa mga gawa at pag-uugali na nagpapakita ng katapangan, kagitingan at kabayanihan. Ito ay tumutukoy sa mga karakter na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng mas nakakarami. Ipinapakita rito ang mga gawaing puno ng tapang at pagmamahal sa bayan. Halimbawa nito sa epikong Biag ni Lamang na mga Ilocano ay tinatampok si Lamang bilang isang bayani na hindi lamang matapang sa laban kundi may malasakit sa kanyang bayan. Isa rin itong simbolo ng katapangan at katapatan sa tungkulin. At ang pang-apat ay kolonyalismo at katutubong pagtatanggol. Ang kolonyalismo at katutubong pagtatanggol ay tumutukoy sa mga gawa at mga pag-uugali na nagpapakita ng pagtuto sa kolonyalismo at pagtatanggol sa mga karapatan ng mga ito ay tumatalakay sa mga karanasang kolonyal ng mga ating mga ninuno kung paano sila lumaban upang ipaglaban ang kanilang lupa, kultura at karapatan. Halimbawa nito sa panitikang Tausog ay may mga salaysay ukol sa paglaban ng mga Muslim sa pananakop ng Kastila at Amerikano. Sa dulang walang sugat ni Severino Reyes ay halimbawa nito ay walang sugat ni Severino Reyes, masasalamin na ang panindigan laban sa mga dayuhan at pagmamahal sa sariling bayan. Maliban sa apat na ito, meron pang mga iba't ibang tema sa panitikang regional. Ito ang kultura at tradisyon, ang pagpapakita ng mga kultura at tradisyon ng isang rehiyon. Ito ay tumutukoy sa kaugalian, paniniwala, sining, pagkain, kasuotan at pagdiriwang na nagpapakita ng pagkakakilala ng isang rehiyon o grupo ng mga tao. Ang kultura at tradisyon ay naipapasa mula sa henerasyon at bahagi ng araw-araw sa pamumuhay ng mga ito. Halimbawa nito, sa Baguio ay pinagdiriwang ang Panagbenga Festival bilang pagpapakita ng pagpamalaki sa kanilang kultura at pagsasaka ng bulaklak. Meron din sa mga Muslim sa Mindanao ang Idil al-Fitr ay isang mahalagang tradisyon sa mga Muslim.
Buhay sa kanayunan. Ang paglalarawan ng buhay sa kanayunan. Ito ay tumutukoy sa simpleng pamumuhay ng mga tao sa probinsya o bukirin. Karaniwan ang kanilang kabuhayan ay nakasentro sa mga pangingisda at paghahayupan. Halimbawa nito sa mga laliwan tulad ng Ifugao, ang mga nagsasaka ay nagtatanim sa mga hagdang-hagdang palayan. Meron din sa mga baybaying lugar tulad ng Zambales, ang pangingisda ay pangunahing kinabuhay ng mga tao. Pagkakakilanlan ay ang pagtutukoy sa pagkakakilanlan ng tao sa isang rehiyon. Ito ay katangiang natatangi sa isang grupo o komunidad, gaya ng wika, kasaysayan, relihiyon at paniniwala sa nagbibigay malinaw na pagkakaiba sa kanilang kumpara sa ibang grupo. Halimbawa nito, ang mga tausog sa Silo ay kilala sa kanilang pagiging matapang at may sariling wika at sayaw gaya ng Pangalay. Meron din ang mga Ifugao ay may natatanging pananamit na may makukulay na disenyo sa pagpapakita ng kanilang kultura. At yun lang po ang aking party. Maraming salamat. Araw po sa inyo lahat. Ako po si Jaime Telek, ang susunod na magtatalakay. Kahirapan at pag-asenso. Ang paglalarawan ng mga hamon at pag-asenso ng mga tao sa isang rehiyon. Tinutukoy nito ang kalagayan ng mga mamamayan na nahaharap sa kakulangan sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon, at trabaho, pati na rin ang kanilang pagsusumikap na unlad sa kabila ng kahirapan. Halimbawa, sa rehiyon ng Caraga, maraming pamilyang umaasa sa pagmimina at pangangalakal ng kahoy. Dahil sa kahirapan, may mga batang di nakakapag-aral. Gayunman, may mga programang pangkabuhayan ganang pagsasanay sa pagnenegosyo na tumutulong sa mamayan na umasenso. Ang sunod naman ay kalikasan at pagkapaligiran. Ang pagpapakita ng mga kaugalian sa relasyon ng mga tao sa kalikasan at kapaligiran sa rehiyon. Tinutukoy ito ang ugnayan ng mga tao sa kalikasan, kung paano nila ito ginagamit, pinapangangalagaan o pinapabayaan. Halimbawa sa Ifugao, pinangangalagaan ng mga tao ang hagdang-hagdang palayan bilang bahagi ng kanilang kabuhayan at pamana ng kalikasan. Gumagamit sila ng tradisyon na paraan ng pagsasaka upang manatili ang balanse ng kapaligiran. Sunod naman ay pagkakaisa at pagkakaiba. Ang paglalarawan ng mga kaugalian at tradisyon ng nagpapakita ng pagkakaisa at pagkakaiba ng mga tao sa isang rehiyon. Ipinapakita rito ang mga pagkakaiba sa wika, rehiyon at kultura ng mga tao sa isang rehiyon at kung paano sila nagtutulungan sa kabila ng pagkakaibang ito. Halimbawa sa Zamboanga Peninsula, may mga tausug, Subanay at mga Kristiyano sa kabila ng pagkakaibang kultura, may katuwang silang gumagawa ng mga community activities gaya ng peace building seminars at mga lokal na pista. Sunod naman ay mga hamon at pagbabago. Paglalarawan ng mga hamon at pagbabago na kinakaharap ng mga tao sa isang rehiyon. Tumutukoy ito sa mga pagsubok gaya ng kalamidad, urbanisasyon at teknolohiya na nagdudulot ng pagbabago sa pamumuhay ng mga tao. Halimbawa, sa Tacloban, matinding epekto ang dinulot ng bagyong Yolanda na nagbago ang komunidad. Maraming bahay ang nasira, ngunit muling bumangon ang mga tao sa tulong ng rehabilitasyon at modernong pabahay. Mga tradisyon at kaugalian. Nagpapakita ng mga tradisyon at kaugalian sa isang rehiyon. Ito ay mga paniniwala, ritual at gawin ng bahagi ng kultura sa isang rehiyon. Halimbawa sa Aklan, ginugunita ang ati-atihan bilang pagbahagi ng pagkilala sa mga ninuno at bilang pasasalamat sa Santo Niño. Ito ay nagpapakita ng tradisyong rehiyon at kultura. Sunod naman ay mga kwentong bayan. Ang pagpapakita ng mga kwentong bayan at mga alamat ng isang rehiyon. Ito ay mga alamat, epiko, pabula o mito na nagpapakita ng pinagmulan o kultura ng isang lugar. Halimbawa sa Bicol Region, sikat ang alamat ni Daragang Magayon na kwento ng isang magandang dalagang isinakripisyo para
sa kapayapaan at sinasabing pinagmulan ng Bulkang Mayon. Ang sunod naman ay pagbabago sa lipunan. Ang paglalarawan ng mga pagbabago sa lipunan ng isang rehiyon. Ipinapakita nito kung paano nababago ang pamumuhay ng mga tao sa paglipas ng panahon, dulot ng teknolohiya, edukasyon at iba pang aspeto ng modernong lipunan. Halimbawa, sa Metro Manila, dati ay karaniwang hanapbuhay ang pagtitinda sa palengke. Ngayon, dumadami na ang online sellers at riders na epekto ng digital na teknolohiya. Ang sunod naman, mga relasyon sa kapwa. Ang pagpapakita ng mga relasyon sa kapwa ng mga tao sa isang rehiyon. Pinapakita ang ugnayan ng mga tao kung paano sila nagtutulungan, nagdadamayan at nakikipagkapwa. Halimbawa sa mga barangay sa Batangas, buhay na buhay ang konsepto ng bayanihan, tulong-tulong sa pag-aayos ng bahay o sa pagtatanim, lalo na kung may sakuna. At ang sunod naman, mga pagkakataon at hamon. Ang paglalarawan ng mga pagkakataon at hamon na kinakaharap ng mga tao sa isang rehiyon. Ito ang mga oportunidad na sa negosyo, edukasyon o turismo at mga balakid sa pag-abot nito. Halimbawa sa Ilocos Norte, may mga potensyal na wind energy at agrikultura, ngunit dahil sa kakulangan sa pondo o teknolohiya, minsan ay hindi natutulungan ng husto ang mga lokal na magsasaka. At yun lamang po. At ang susunod na magtatalakay ay si Binibining Laika. Salamat po. Hi, magandang umaga. Ngayong araw tatalakayin ko ang diskurso sa panitikang regional. Ang diskurso sa panitikan ay tumutukoy sa mga ideya, konsepto at isyu na tinatalakay sa mga akda ng panitikan. Ito ay naglalaman ng mga pag-unawa at pagsusuri ng mga akda at nagbibigay ng isang paraan upang maunawaan ang mga kabalintunaan at mensahe na nais iparating ng mga may akda. Ito ang mga diskurso sa panitikangang regional. Una, meron tayong diskurso sa pagkakakilanlan. Tumutukoy ito sa pagkilala sa pagkakakilanlan ng mga tao sa isang partikular na lugar. Halimbawa dito, ang kwento ng isang batang lumaki na naging inspirasyon sa iba dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Ipinapakita nito kung paano nakilala ng mga tao ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan at pinagmulan. Pangalawa, diskurso sa kultura at tradisyon. Nagpapakita ito ng mga kultura at tradisyon ng isang rehiyon. Halimbawa dito, ang pagsasaka bilang isang tradisyon sa isang rehiyon. Pinapaliwanag nito kung paano ipinamamanan ang mga kaugalian at gawi sa pagsasaka mula sa mga nakaraang henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Pangatlo, diskurso sa buhay sa kanayunan. Naglalarawan ito ng buhay sa mga kanayunan o rural na lugar. Halimbawa dito, ang buhay ng magsasaka sa kanayunan na nagtatrabaho mula sa madaling araw hanggang sa gabi. Upang makapag-ambag sa kanilang pamilya, ipinapakita nito ang hirap at sakripisyo ng mga tao sa rural na lugar upang mabuhay. Pang-apat, diskurso sa kasaysayan at pag-unlad. Nilalarawan nito ang mga hamon at pag-unlad ng mga tao sa isang rehiyon. Halimbawa dito, ang pag-unlad ng isang bayan mula sa isang maliit na baryo tungo sa isang maunlad na lungsod. Ipinapakita nito ang mga hamon at tagumpay na nararanasan ng mga tao sa kanilang paglalakbay patungo sa mga magandang kinabukasan. Sa madaling salita, ang diskurso sa panitikan ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng buhay at kultura ng mga tao sa isang partikular na lugar. Maraming salamat, yun lamang po.